Yo, what's up mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel. Meron lang tayo ngayong dalawang product na ipagko-compare, which is etong photo sticker ng QWAF. Eto, kung nakikita nyo sa ating isang camera dito sa ating GoPro, at meron tayo ditong photo sticker naman ng iTech. Ang presyo nga pala na itong dalawa, no, halos pares lang sila, depende na lang siguro sa seller na mabibilihan ninyo. Pero yung nabilihan ko neto, 145 yung QWAF na photo sticker, at yung isang iTech ay parehas lang din na 145. Etong dalawang to ay parehas lang silang glossy. Inuulit ko, ito ay photo sticker glossy. So, yung isa 135 na GSM yung kapal niya. Etong isa ay 135 lang din. So, pares na pares sila. Ito, usually ito yung ginagamit ko, no? Kaya ako sila ipagko-compare. Sumubok ako ng product na etong iTech kasi nakita ko meron rin palang iTech na photo sticker. So, ngayon, ito yung ating ipiprint at ang gagawin natin, same sila ng settings sa pagpiprint. At take note, ang gamit ko ay pigment ink na Hansol. Lahat siya Hansol, no? Ang gamit ko straight Hansol. At ang printer na gamit ko ay Epson L805, which is siya ay 6 colors printer. So simulan na natin. Una nating ipiprint etong glossy photo sticker ng QWAF. Ito talaga yung gamit ko, no? QWAF na photo sticker. So para maganda naman yung output dito, pero hindi ko lang sure dito sa kabila sa iTech. Ito lang yung nagamit ko na maganda para sa akin, no, sa QWAF, no, dahil na try ko na rin yung vinyl nila, hindi ako masyado nagandahan. Para sa akin ito maganda tong QWAF, pero sana maganda din tong iTech. So subukan na natin, lipat lang tayo sa kabilang camera. At naisa lang na nga natin yung ating photo sticker. At take note din, ito ay A4. So antayin na lang natin siyang lumabas, no? After nyan, pagko-compare natin sila side by side. At sana tumagal din yung dikit netong dalawang to at hindi natin siya lalagyan ng photo top. At titignan din natin kung gaano katagal yung pag-fade niya. Dahil sa mga next video, ipapakita ko sa inyo kung gaano katagal mawala yung dikit niya at kung gaano siya katagal mag-fade. Magagawa na lang ako ng separate video na ididikit ko siya somewhere out there sa labas ng bahay siguro para kapag umuulan or umaraw, yun nga, rain or shine, doon natin masusubok yung pigment ink na to. So ayun lang, antayin muna natin. So ito na yung output ng QWAF photo sticker. At ayun na nga, natapos na nating ma-print yung QWAF na photo sticker na ginamit natin. So ngayon, ina-next naman natin etong iTech na photo sticker. Parang same na same siya ng specs, no? Pero hindi natin alam kung ano yung output niya. Dito nakalagay dito high glossy photo paper compatible with all printer. So kuha tayo ng isa. Dito nga pala sa QWAF, sa kabilang sticker, no, na ginamit natin, hindi kayo malilito dahil meron din siyang nakasulat sa backing paper niya, na which is etong iTech ay meron din, no? Parang pares na pares talaga, no? To tell you honestly mga tropa, no, sa feel parang pares na pares talaga siya, eh. Parang ang pinagkaiba lang yung tatak. Ito, no, yung tatak niya dito iTech, syempre, of course. Dun sa kabila ay QWAF. Talagang parang parehas na parehas. Pero parang medyo mas mag-glossy etong iTech. Parang mas mag-glossy siya compare doon sa kabila. Ay oo nga, no. Medyo mag-glossy ng bahagya. Pero hindi nagkakalayo, hindi nagkakalayo yung specs talaga nila at saka yung itsura, eh. Sa output na lang natin makikita kung gaano kaganda etong iTech. So print na muna natin para sa iTech. Ito yung iTech na photo sticker. So, what's up mga tropa, no? Natapos nang i-print yung QWAF na photo sticker at iTech. So, magbibigay lang tayo ng quick feedback dahil hindi pa naman to nako-cure yung pigment ink dito sa photo sticker. So, napansin ko lang talaga kagad, meron pala talaga silang pinagkaiba. Although dun sa una kong impression dun sa dalawa, akala ko walang pinagkaiba yung iTech at QWAF na photo sticker, no? So, napansin natin dito sa QWAF, usually ito talaga yung gamit ko talaga dahil napabilib ako ng QWAF. Napansin ko talagang yung pagkaka-print niya ay smooth na smooth, which is walang pinagkaiba dito sa
pinrint natin at ang ganda nung kanyang output. Nakuha niya lahat ng kulay na nakikita natin dito sa screen. So i-scan ko na lang etong dalawang to. Tapos ang napansin ko naman dito sa iTech, hindi niya kayang makuha yung ditong part. Ito yung mga circle na to na may kulay. Meron siyang parang smudge or yung parang medyo kumalat na kulay. Akala ko nung unang print lang yon. So inulit ko ulit sa another iTech photo sticker. So nakuha niya na ganun pa din. May mga smudge talaga dito sa part na to. Eto no. So eto no, ipapakita ko na lang sa inyo yung scan. Ayan, makikita nyo dyan sa screen. At ang quick feedback ko rin, etong iTech na photo sticker, no, parang ang bilis niyang kumuluntoy, parang ang bilis niyang mag-curve ng ganon. Ayan, no, kung makikita nyo dito sa ating GoPro, naka-curve na siya. Ito ay kanina ko pa na-print at ito din ay kanina ko pa na-print. Halos 5 minutes lang yung pagitan nila. Ayan, no, etong QWAP, straight pa siya. Etong iTech ay nakakuluntoy na. Pero hindi natin sure kung kapag na-cure na siya, ibig sabihin kapag 4 hours or 6 hours na siyang naka-print dyan, yung tipong tuyong-tuyo na siya, titignan natin kung nakakuluntoy pa siya. Pero quick feedback lang to, dahil nga quick feedback lang, hindi ko na may papakita sa inyo yon. Another video na siguro yon. Pero sa tingin ko, panalo dito yung QWAP na photo sticker para sa akin, no? Dahil yung medyo maliit na detalye ay hindi nakuha neto ni iTech. Hindi kumapit ng maganda yung ink dito kay iTech na photo sticker. Dahil nga dun sa mga bilog-bilog, etong red, blue, yellow, and green, meron siyang smudge. So ayun lang, sana nakatulong yung video na to para sa paggamit ng photo sticker, kung ano yung mas maganda gamit yung Hansol Pigment Ink, at kung pares kayo ng printer ko na Epson 805. So para sa akin, eto, kudos sa QWAP, ang galing. Continue nyo lang etong QWAP na to, sana hindi magbago. At additional, no, halos same size lang naman sila. Ito ang nagustuhan ko sa QWAP. At finally, meron silang quality control siguro dito at talagang A4 yung sukat ng QWAP. At etong iTech din ay same din ng A4 na size talaga. Ang medyo sablay lang talaga dito sa QWAP para sa akin yung kanilang mga vinyl sticker, dahil minsan sobra-sobra sa A4 yung sukat. Parang minsan nga long na eh. So ayun lang, like, share, and subscribe. At inuulit ko, wag na wag tangkilikin yung mga produkto ni Budol Vlogger. At kung gusto nyong bumili netong QWAP at iTech photo sticker, nasa description lang yung mga link niyan. Diyan na lang kayo bumili. Bye-bye.